Good morning, folks! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na ho ang Bitag Live in progress. Ngayong umaga, 15 ho ng Enero. Mga boss, ang simpleng problema naging komplikado. Simpleng problema naging komplikado. Ang dahilan ng problema ang siyang dapat tinutumbok at agarang solusyonan, mas pinag-uusapan yung epekto. Kaya humahaba, nagkakasanga-sanga. Ito ho ang sitwasyon nangyayari at yung isyong kasalukuyan sa ating passport, mga bossing. Okay? Kaya pinag-uusapan ngayon epekto. At syempre, maraming mga talking heads na pumapasok, yung mga ulong nagsasalita. Maraming mga boses tayong naririnig, maraming mga pahayag, entra ngayon mga mambubutas, mga mamabatas, na kung titingnan ho natin, tinutumbok sana saan ng problema rito at paano nangyari ito o kinakailangan mas marami, 85%. Solusyon agad. Hindi yung 85 o 90%. Pinag-uusapan yung epekto nito at medyo nakukompromiso na ito naman na nagiging komplikado tuloy ang naging problema kung titingnan natin simple sa issue ho ng passport. Kalbaryo ho sa taong bayan, sa mga mag-a-apply. Ganun lang ho kasimple. Marami kasing mga ulong nagsasalita o talking heads sa salitang Ingles. Kung sa harapan ng telebisyon o di naman kaya doon sa harapan ng mikropono, kaya nagkakasanga-sanga, ang dami mga sinasabi, ang dami mga tinuturo kung sino-sino. Ang dahilan ng problema, mga boss, nakalimutan. Katangahan kasi ang problemang ito na nag-umpisa sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nung DFA ni Gloria Macapagal Arroyo, na dumiretso sa panahon ni Notpa ni Pinoy. Alam niyo ba kung bakit? Kung pagtitingnan niyo lang, kumuha sila noon ng kontratista. Kontratista noon sa paggawa ng pasaporte ng Philippine passport ho natin at kumuha naman yung kontratista ng Subcon. Ang Subcon noon ay French o mga Frances. Nagtiyaga na ipinagpatuloy itong Frances na to ang proyekto bilang gratis. Kamakailan lang ho o pro bono kahit wala ng kontrata. Kita niyo ba? May kontratista, tapos kumuha pa ng sinasabing Subcon, at yung Subcon naman, sila naman, pro bono raw o gratis muna, ayon doon kay sinasabing kay Yasay, dating DFA Secretary. Mga boss, pag ang isang individual or isabihin na natin establishmento or tanggapan o negosyo ay nagbibigay ng libreng serbisyo, walang kabayaran o gratis, kung tawagin, gratis o pro bono, kahit walang kontrata, imposible naman, Sus Mariosep, ganyan na lang, naalang kapalit. O siyempre naman, may inaasahan ka, may inaantay ka. There is no such thing as free lunch. Sa Amerikano ho yan. There's no such thing as something for nothing na gagawin mo na walang kapalit. There must be something for something. Kung may gagawin ako, kinakailangan may gagawin ka rin bilang bahagi ng sinasabing kapalit ng aking kagandahang loob o serbisyo. May bayad yan. Ito na nangyari. At, siyempre, nung pumasok na itong si Yasay, inabisuhan na ata para naman ito nung kapanahon ho ng mga nakarang administrasyon ni Gloria at ni Pinoy, na yun hong pasaporte ho natin, kinakailangan na mag-electronic na at mga pagpaprocess niyan. Siyempre, nagbabago na tayo. Nang inabisuhan na yung Subcon na merong gagawa ng ibang pasaporte ngayon sa panahon ni President Digong, nagkagulatan na lang na lahat ng data and information na naglalaman doon sa mga passport holder natin, mga Pinoy, abay sinasabi, tinangay daw? Tinangay nga ba? Posible naman. Walang backup. Siyempre, may backup sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito yung sinasabing nangangalaga ng mga impormasyon o data na sinasabi repository ng mga information na mga mahalagang data. O unless kung sasabihin ng Bangko Sentral, wala sa amin yan. Sana, punta. Anong ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na siyang dapat nangangalaga ng mga impormasyon tulad niyan? Kung pag-uusapan ho at titingnan natin yung mga sinasabi nitong si Yasay na bago itong pumalit na bagong DFA, kay Yasay, tapos si Cayetano, si Cayetano naman ito, si Peter Cayetano, pumalit ngayon yung bagong si Terry Boy Locsin.
Imposible naman gagawa ng... Kung kay Yasay, pagpasok pa lang ni itong si Yasay, DFI Secretary Yasay, natatandaan nyo, hindi pumasa doon sa sinasabing sa hearing noon for parang siya i-confirm, hindi pumasa. Sinasabi ni Yasay, hindi ko kasalanan yan. Kinonsulta yung mga kongresista na nakaupo roon sa confirmation hearing, naghihiring-hearing sa Kongreso. Kinonsulta, sinabi, wala raw problema riyan. O sino-sino yung mga potok sa buho niyan, pangalanan mo, Yasay. Sabihin mo kung sino-sino yung mga nagsasabing walang problema dyan. Kaya napagpatuloy hanggang yun ang sinasabing continuous pro bono, gratis, libre. Ang ginawa ng subcon, nangangalaga ng mga impormasyon ng bawat mga passport holder natin. Mga Pinoy, tayo! Ngayon, pinaghihirapan ng, kumbaga, eto ngayon, kaninong kalbaryo? Sa mga mag-a-apply ng passport o magre-renew ng passport, magdadala ka uli ng mga impormasyon tulad ng birth certificate na kailangan, umpisahan ka naman. Kalbaryo yan eh. Kung titingnan mo, kalukuhan, katarantaduhan, kung meron ka ng dating impormasyon, bakit ka pa magdadala ng pasaporte? Kaninong kasalanan? Kapalpakan, katangahan, pagkatapos kapabayaan, pagkatapos ipapataw mo yung katangahan, kapabayaan sa mga nag-a-apply ng pasaporte, mga Pinoy. Ngayon, mga boss, nagiging malinaw na ho ba? Kasi kung pakikinggan ho natin ang mga salita ng maraming mga mga salimpusa dyan sa Kongreso, sa Senado, at kung sino-sino pa nagsasalita, lalong gumugulo. Simple lang ho kung titingnan ho natin, analysis ho ni Bitag. Tumingin sa dahilan ng problema, ugat ng problema. Tumingin doon. Di kinakailan pagtingin doon ng mabilisan pagkatapos ng makita at matumbok at tinumbok na ho natin kung paano ho nangyari ito. 95% kinakailan solusyon at anong kinakailan gawin. Huwag na tayong pagtagal, may mga imbestiga, may mga Senate hearing, may mga congressional hearing, may turuan dito, may batuhan dito. May mga sisihan dito. Ang wala ho talagang kwenta pag ganito hong mangyayari sa atin dito. Nagbabangayan na nga sa Kongreso at ng ehekutibo. Ito pa ngayon sa mga pasaporte, pati yung taong bayan na piperuwi siya. Pag-usapan ho natin, iba pang mga bagay na connect na ho yan. Sinabi ho kasi ni Terry Boy Locsin, ninakaw nga ba? Hindi naman tinakaw. Tinangay nga ba ng naboryong kumpanyang subcontractor na Frances? Hindi naman siguro. Naburyo lang. Nandun sa kanila. Sabi nga ng palasyo, kung nandun sa inyo, bay sa uli nyo sa amin yan. Impormasyon na sa amin yan. Ibig sabihin na tapos yan. That is a property that you only, took care while during your term. Pero yung mga data na yon sa amin yan, sa Pilipinas yan, sa uli nyo yan. Ganun kasimple. Pwede namang habulin yung subco na yan. Lahat na impormasyon. Kasi kung ngayon nagsasalita na ito'y security breach, marami, lumalalim. Nagkakaroon tayo ng sinasabing pangamba at alangkatiyakan tuloy, nagpipista yung mga walang magawa. Marami ho tayong dapat gawin sa bansa ho natin. Focus ho tayo sa ating pamumuhay kung paano ho natin paggandahan ng kalidad ng ating pamumuhay sa bansang kasalukuyan, sa pamumuno ho ng kasalukuyang administrasyon, at kung kumusta bang kalidad ng inyong buhay. Pag ang inyong buhay binubuisit ng mga balita, syempre kami sa media nagpipista. Depende. Hindi ako tagpagbalita at taga-analisa lang ako para makita ho ninyo kung kayo ho'y naisa ibayong dagat, nanonood, sumusubaybay, o galiin nyo ho. Kasi ang trabaho ho namin sa Bitag Live, tinutumbok ho natin kung saan ang dahilan ng problema. At sa dahilan ng problema, pag natumbok, 95% solusyon, hakbang, aksyon. Para makita natin kung tugma ang solusyon. Para na sa ganoon, move on! Ala na ho maraming satsat. Ala na ho maraming salita, ngak-ngak. Turo dito, turo doon, sisi rito. Abay, bato mo roon. Kaya tuloy nagugulo. Sa bagay sa media, pista yan eh. May balita, basura man yan. Garbage in, garbage out, garbage in, garbage out. So, paglabas ng basura, pasok dito sa media, ipoproseso ng media ang basurang balita, ang simple tuloy, nagkakagulo-gulo. Siyempre, alam mo naman sa media, pag walang balita, pag walang issue, pag walang kaguluhan, pag walang awayan, hindi ho excited ang mga aking kapatid sa industriya.
ang excitement kung kayo man nagkakagulo, kung may batuhan dito, kung pag-aaway-awayin natin sila. Mga bossing, kaya nga ho may Bitag Live, sinisentro ho yung atensyon ninyo para wag na ho kayo, makafocus ho kayo sa inyong problema or wag problema kasi mabigat tingnan eh. Yung hamon ninyo sa pagpasok ng bagong taon 2019. Yun lang hong gusto nating sabihin. Wag ho tayong, kumbaga, lumubog at papalubog at malito sa kumunoy ng mga impormasyon na kung saan baka lumubog ho tayo, abay malunod ho tayo sa kumunoy ng mga information. Kumbaga, yung mga bagay na you become overwhelmed. Overwhelmed, ibig sabihin, hindi mo na alam. Kumbaga, eto na, hilo ka na. Hello, nahe-hello na ba kayo? Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Ben Tulfo ho. Good morning ho sa inyo. Sa mga suki ho natin si Bayang Dagat. Kami nga pala ay transmitting our point-to-point fiber optic transmission diretso from our eto ho sa aming studio dito ho sa Ritual Center sa 102 Timog Avenue, Quezon City, and Studio 1 dito ho ng Bitag. Binabato ho yan namin, fiber optic, diretso na ho yan sa PTV4 na napapanood ho sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, sa PTV4, the State Network. Ito hong pambansang sumbungan at pambansang pag-aanalisa ng mga isyong pinag-uusapan sa umaga. Programang naiba si Ben Tulfo ho, mga boss. So, change topic. Alright, talakayin ho natin mga bagay na dapat, ito ho, ano, okay, bago ho yan. O, doon sa mga lalabas ng bahay at baka maipit ho kayo. Sa mga nanonood ho sa atin, huwag ho kayo manawa sa mga isyong pinag-uusapan ho natin. So, hindi ho tayo bits and pieces ng mga balita pagkatapos titingnan ho natin. Tingnan lang ho na natin, dikit-dikit ho to mga pangyayari. Kapag hindi ho natin ma-analisa, related ho to eh. Related to. At ano hong saysay nito? At ano hong sinasabing kahalagahan nitong mga pinag-uusapan natin sa buhay natin. Kung walang halaga, huwag nyo nang pakinggan. Kung may halaga ho sa inyo, importanteng malaman nyo nang sa ganon, wala hong sinasabing ito'y kalituhan o alang katiyakan. Kasi kapag medyo hindi mo na kontrolado ang iyong pag-iisip dahil na hilong-hilo ka na sa mga impormasyon, sa mga balita, negatibo o positibo, o balitang pinag-aaway, o balitang may excitement kinakailan, may nag-aaway. Kasi kung wala tayong pag-uusapan. Kami sa media, diretsahan ho tayo, natutuhang iba sa amin na kapag may issue, may awayan, may bangayan, may issue. Pag walang issue, walang balita. The word for the day is filibustering. Ano ho bang salitang filibustering? Ito ho yung pamamaraan na parang ikay umaasta na parang sagabal dyan sa iyong kinabibilangan kung ikay nasa Kongreso. Kalamitan ho sa Kongreso, yan ho mga nagdedebate, karamitan ho dyan, nagsasalita, na kung minsan pag kumukontra ho sila sa mga plataforma, programang ipinatutupad ho ng kasalukuyang administrasyon. Ang Kongreso, kung makikisama, aprobado agad dyan, dire-diretso ho sana tayo. Paano pag ang Kongreso, puno ho ng mga sinasabing galamay ni Gloria, Sos Mariosep, paano ho pag ang Kongreso, yung ating Gloria, by the way, meron nga palang isdang Gloria. Ito ho yung bansot ho ng tilapia na pinansagan ho ng Gloria na makikita lang ho sa sinasabing Laguna Lake. Hindi ako may sabi niyan. Bifar. Nakakain ho ba kayo ng mga bansot na tilapia na hindi nalalaki? Ayun daw ho, Gloria. Bakit ito nabansagan? Hindi ko alam kung bakit. Tanong niyo ho yan sa mga fisher, sa Bureau of Fisheries kung bakit. O, ngayon, pinag-uusapan lang ho natin. Yung mga galamay ni Gloria, Macapagal Arroyo sa Kongreso. Tulad ni Andaya at yung iba mga chuwari-wari-wap. Chuwari-wari-wap. May kanta nga yan eh. Da. Kaya ba na dyan? Tinan. Aha. Ala, da. Aha. Tigil! Baka ma-technical tayo dyan. Aha. Da. Dal. Okay, tigil!
Yan ang bagay sa inyo sa Kongreso. Oh, andaya. Andaya. Hindi kayo nakakatulong. Daldal kayo ng daldal. Ay, sinabi nyo, Mr. President, ano pa mga tawag yan? Tira! Da, da, da. Okay, easy! Pinasasaya lang ho natin yung umaga, mga boss. Ang dami hong dada. Dada ng dada sa Kongreso. Hindi ho tumitigil. Bago ho nagpasko, nagkabukingan ho kasi ang dahilan yung sinasabing nakatenggang pork barrel or parked pork na inumpisahan ho ni Senator Ping Lacson na nakita ho sa baluarte ni Gloria Macapagal-Arroyo sa Pampanga. At nakita sa Cam Sur din na nagsalita ho si Ping Lacson sa baluarte ni Andaya. Okay, so ngayon, eto ho sila ang Kongreso. Simula ho na ang Kongreso sa ilalim na ho ng pamumuno ni Gloria si GMA, yung dating kinawawa ni Pinoy, yung dating kumbagay whipping girl ni Pinoy kung saan ngayon nagbago salamat dahil may President Duterte na medyo kaalyado. Kaalyado nga ba? Kaalyado nga ba? Tingnan niyo ho, balik ho tayo dun sa salitang filibustering. Let me define to you the word filibustering. Okay. Ang salitang filibustering is an act of an obstructive matter in a legislature, especially by speaking in an ordinate length, obstruction. Sagabal. Ibig sabihin, ito ho yung pamamaraan nitong mga nasa lehislatura, partikular sa Kongreso, kasalukuyan, simula ng Pasko, sila'y umaasta ng gugulo sa pamamagitan ng kanilang kahaba-haba na akusasyon, kahaba-haba ng pananalita para lamang sinasabing makasagabal at ito'y maudlot yung sinasabing takbo, plataforma ng kasalukuyang administrasyon. Nagkabukingan kasi. Kung titingnan mo, itong filibustering, sinabi ko na, salitang filibustering, pagiging sagabal. Kumbaga, pagiging sagabal. Panggulo kung tawagin sa salitang kali. Mga panggulo, sagabal, Kongreso. Bakit? Wala naman kundi yung pork barrel ang dahilan. Kaya the word for the day is filibustering. Alam niyo na ba? Sa bansang Amerika, ginagamit ho yan kapag yung mga sinasabing nasa mababang kapulungan ng Kongreso hindi sang-ayon sa ginagawa ng ehekutibo, sila ho'y gagawa ng mga bagay na kung saan medyo mahihirapan ho yung administrasyon kasi may gusto silang bagay na hindi makuha-kuha kaya umaasta na para mga batang pasaway. Para mga batang supot na inagawa ng lollipop at ang gusto nagmamaktol. Andaya, Gloria, Suarez at iba pa, nakikinig ba kayo? Kaya nga may bitag live filibustering is the word. Nasasayang ho yung mga oras. Parang naglalaro. Parang, kumbaga, isinasantabi yung mga bagay na dapat ma-implementa. Bumibili ng panahon. Siguro wala kayong bumili lang kayo ng mga kausap ninyo, mga potok sa buho kayo. Gumagawa ng sinasabing ito'y taktika para maudlot, matagal, para hindi malilihis ngayon yung utak ng taong bayan. Simple lang ho Ano ho bang problema ngayon sa nagbabagayan na ehekutibo at Kongreso? Tingnan nyo ho, Hindi pa ho na ipapasa ang budget sa Kongreso, national budget. Kaya ho, may ibang mga naglalagay ho ng black, ribbon sa kanilang mga braso sa tanggapan ng pamahalaan, hindi raw ho kasi ma-implementa yung fourth tranche ng sinasabing budget ng 2018 sa kasalukuyang 2019. Pagtitingnan mo, hindi ba? Pagtitingnan nyo ho kanina, importante, ayaw ho kumilos ng Kongreso kasi magiging unconstitutional na. Ang ginagawa ho nitong mga nandoon sa Senado, sa Kongreso, gusto hong ituloy nyo yan. Itaas nyo yung increase na dapat mangyayari ngayong 2019 pero gusto lang gamitin nyo ng last tranche. Kaya lang, ang ginawa nitong mga potok sa buhong mga ewan kung mamumura mga tarantado at mga gay-go na mga kongresista,
sa pamumuno ni Gloria Lavandera. Anong ginawa? Ayaw ho ipasa. Ba't ayaw ipasa? Ang dami ho mga ginagawa. Tulad ni Anday, pumunta pa sa Korte Suprema. Kasi gusto nila, kumbaga, obligahin sa pamamagitan ng brasuhin ang ehekutibo, yung executive ho sa ilalim ho ni President Digong na implementa yung mga increase na mga empleyado. Para ngayon may dahilan sila para magalit itong mga empleyado ng pamahalaan dahil ituturo sa palasyo dahil kasalanan ni Benjokno kung titingnan mo. Huwag niyo tingnan ng epekto. Huwag ho kayo papaloko sa mga ginagawa ho nitong mga ingrato at mga traidor na mga kaalyansa. Alyansa nga ba? Or ingrato traidor? Noong panahon ho ni Alvarez, Speaker Alvarez, nagkudita ho tong si Gloria Lavandera. Sa tulong ng kanyang mga galamay na kasalukuyan, kanyang mga tao nung panahon niya, sila ngayon nakaupo sa Kongreso. Simple lang naman ho kung itong si Gloria Lavandera, si Gloria, si GMA, si Mario Josep, kung titingnan mo, kung marunong tumanaw ng kumaga ay utang na loob o di kaya pasasalamat at pagiging alyansa sa pamahalaan para sa kapakanan ng taong bayan, pagsabihan mo yung attack dog mo na si Andaya na ginagamit ang Korte Suprema, tumigil na kayo, ipasa ang budget para nang sa gano'n maituloy yung mga sinasabing budget for the infrastructure for 2019, matuloy na yun. Maimplementa ang salary increase ng mga teacher, sundalo, police at ibang mga employee, mga empleyado sa gobyerno. At yung mga bagay na gawin para mapatakbo yung ating pamahalaan. Ano mangyari? Hindi ho pinapasa. Saan hong problema? Tinuturo ho ng mga galamay ni Gloria sa Kongreso ang ehekutibo. Ang ehekutibo, simple. Pasan nyo na yan para mampisa natin. Anong ginawa nitong si Andaya? Abay, nandaraya. Pumunta roon sa Kongreso, nagpapakampi. Ikaw naman, Gloria, Speaker, kung marunong kang tumingin ng utang na loob, kung alam mo ang ibig sabihin ng Asus Maria Josep, kung titingnan mo, benepisyaryo ka ng kagandahang loob ng administrasyon kasalukuyan. Marunong ka bang tumanaw ng utang na loob? Kung talagang ikaw kaalyansa ni President Digong, hindi ka traidor at hindi ka yung sinasabing, hindi lang traidor, ang tawag dyan, ingrato o ingrata ka doon sa sinasabi ng aking barbero, hindi ako, at kuminsan ang ating mga barbero, maraming nasasagap doon sa mga kongresistang ginugupitan din, at yung mga ibang mga mga kabinete nag-uusap-usap. Alam mo naman to, high profile, itong mga kanyang mga ginugupitan, nasasagap ko. Kaya yung salitang napaka-ingrata raw nitong si Gloria, hindi lang maging traidor. Kasi hindi nahiya sarili niya. kasi kung titingnan niyo, boss, siguro imagine this. Analyze this. Kung si Bebot Alvarez ang nakaupo, do you think na magkakaroon ng ganitong obstruction? Do you think na mag-aabot ng ganito? Hindi ho kasi napagbigyan doon sa sinasabing pork barrel. Ano ho yun? Road board. Siya hong ugat ng korupsyon. Gusto hong ibalik yung glory days nitong si Gloria. Speaker, Gloria Macapagal-Arroyo, pagsabihin mo mga tao mo, magtrabaho na sa kapakanan ng taong bayan, huwag niyong lituin ng taong bayan, huwag niyong guluhin. Huwag kayong maging sagabal dyan. Huwag kayong parang mga pester yan na sa halip na gumanda ang takbo ng ating gobyerno, pakikipagtulungan, and dami yung sinasabi, all because of pork barrel road board. Kaya pag sinabi kong huminto kayo. Ayaw huminto, boss. Paano ito? Ang gusto nila kasi kumakanta sila. Sing it! Da, 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 da. Da, da, da. Ang daming dada! Change topic! Mga boss, public service naman ho tayo. Kung kayo ho'y tinamaan sa aking mga sinasabi, hindi nyo nagugustuhan, yayabangan, ang asta ko parang mayabang din, nambubuisit lang, nambubuisit, nagiging funny lang, funny nga ba? Filibustering nga ba? Hindi. Medyo minimimik lang ho natin ang ginagawa nitong mga pambubuisit na mga sagabal o filibusters na mga nandyan sa Kongreso. Ganun din ako sa Fourth Estate, sa media.
Alam niyo ba, Sus Mariosep, kung hindi ho nagugustuhan niya aking mga sinasabi, huwag niyo ho akong panoorin. Kasi baka mabuisit ang inyong umaga. Sa bagay, alam ko naman, pag kayo hindi naman nunod sa akin, pero kung kayo nabubuisit sa akin, pero hindi niyo nililipat yung iyong telebisyon or hindi niyo nililipat yung inyong stasyon ng radyo o radyo ng Radyo Pilipinas, 738, ibig sabihin, may gusto pa kayong marinig sa akin. Sige, pag bandang huli, sa umpisa, the more you hate, the more you like later on. Sige, hate me because later on, you're gonna love me. Konduktor na natokang tumakbo sa bitag. Cebuano ho siyang konduktor. Takot na takot. Umiiyak ho't lumapit sa bitag Kilos Pronto. Dati ho siyang sumuko sa Oplan Tokhang at gumagamit daw ho siya. Kasalukuyan, nagre-report ho siya buwan-buwan sa barangay para ma-monitor ang kanyang pagbabago. Subalit, lumapit ho sa amin. Abay, siya ho'y natatakot doon daw ho sa PIDEA. Alam niyo bang ginawa namin? Ito panoorin. Public service ho to. Pambansang sumbungan ng bitag Kilos Pronto. Ito. Nagtrabaho ka bilang konduktor. Oo, sir. Nag-awol ka sa trabaho noong November 1st dahil nasasangkot ka sa sinasabing operasyon na umano'y operasyon ng PIDEA. Nagbibintangan ka ng manager na si na nagbebenta ka ng droga. Oo. 2016, dati kang sumuko sa Oplan Tokhang. Sir. So may record ka na. 2011 pa nagtatrabaho sa bus company. Oo. Every month nagre-report ka sa barangay. Nagsimula yung paghanap sa akin, yung konduktor na pumalit ako sa pwesto niya kasi hinuli siya ng pulis. Yung kapitbahay namin, sabi niya na namukhaan niya yung PIDEA pero hindi niya kilala. Nagbigay kami ng active pa ba ako sa kumpanya, yung sa barangay. Nandun palagi ako, drug test. Nagpa-drug test ka na. Oo, sir. Clean ka na ngayon. Oo. Nag-aalala ka na baka huhulihin ka. Oo, sir. Ba't ka huhulihin? Wala namang arrest warrant sa'yo. Nag-aalala ka, baka plantahan ka. Oo. We call PIDEA. Cut this on. Get this. What is air? Kaya nga ho may bitag Kilos Pronto. Bitag Kilos Pronto. Mabilisan ang aksyon. Kanina lang ho alas 3. Kinakailangan naman. Simple lang ho kanyang narereklamo sa atin. Di natin siya pwedeng pakita si alias Rolly. Alam niyo ho ba, siya'y konduktor. At siya ngayon ay hindi na nakapapasok at nag-awol na natakot siya kasi nga tinuturo na naman siya ng kung sino man doon sa kanilang nagtatrabaho. Ang kanyang ginagawa, reporting to barangay monthly ho siya na talagang imbitado siya kasi nung naimbita siya ng 2016 sa Tokhang at nagpa-drug test ho siya. Okay, kaya lang natatakot siya dahil yun daw, nag-iimbestiga na raw doon. Siguro ito'y chismis, PIDEA raw. Alam ko naman sa mga ganitong sitwasyon, may protocol at may proseso ho ang ating Philippine Drug Enforcement Agency. Sa linya ng ating telepono, yung Public Information Officer, si Director Derek Carion. Magandang gabi ho sa inyo, Director Carion. Yes sir, magandang gabi po on behalf of Director General Aaron Aquino. Unang-una po, hindi naman po tayo nakakuha ng pangalan to establish yung identity nung sinasabi nilang pumunta sa kanyang workplace. Yes, sir. Verifying about yung report sa kanya, sir. So, we're not sure if that person is indeed a PIDEA or an organic PIDEA personnel or not. And that being said, sir, yun na nga po, since he is regularly reporting to the barangay, perhaps he can obtain a document, certification from the barangay officials concerned na siya po ay sumusunod doon sa conditions of yung set under the parameters of yung double barrel wherein yung sa Project Tokhang, nakasaad po kasi doon sa undertaking that he will regularly report to the barangay officials. In fact, sir, he can even voluntarily, as an option, he can also voluntarily submit to a drug test and show na hindi na po siya gumagamit. Nagpa-drug test ho siya. Nagpa-drug test ka, no? Nagpa-drug test ho siya, sir. At sabi na wala na home traces. Ito yung sinasabi niya lang kasi talagang pumunta pa ng Manila. Sir, maganda na pag-uusapan natin, Director, itong mga bagay na ganito. Kasi nagbubukas ito'y kaalaman, informasyon, ay informational, educational na rin doon sa mga programa ng gobyerno na nauukul ho dun sa sinasabing Tokhang o double barrel at yung mga kondisyones. Kaya naman ho kami lumapit lang sa inyo, sir, para naman maibsan yung pangamba nitong pobreng lumapit sa amin, sir. Of course, sir, the Project Tokhang is still part of the Philippine National Police's program or flagship program. Seldom does PIDEA directly participate in this, sir. But
as far as we're concerned, hindi naman po trabaho ng PDEA agent yung tumbukin na deliberately ang isang tao, especially kung hindi naman high-value target. Not unless may personal vendetta yun, and I doubt if that is the case, sir. In fact, it's very difficult to establish, sir, kung totoo mang PDEA o hindi yung sinasabi nilang pumunta. Okay. Sir, nandito ho ka sa atin, kasama natin yung pobreng nagre-reklamo, tinatago namin kasi ayaw niya pakita mukha niya. Nationwide ho tayo ng papanood, worldwide. Ano hong inyong advice ho sa kanya? Bisaya ho siya, Cebuano, sir. Baka sakaling sa simpleng... Sige, Kung sir. makakakuha po siya ng certification ng barangay upang may pinangahawakan po siya, in the unlikely event na mayroon man kahit sinong member ng law enforcement agency, whether PDEA or police or any other agency, nasasadyay ng kanyang workplace just to, well, apparently based on his account, para to unnecessarily harass him just because he has a record of use. Kung talagang makuha po nila yung pangalan ng taong yun, makikipag-ugnayan po ako dun sa regional director ng Region 7 upang malaman natin kung totoo ang miyembro ng aming opisina yun doon sa area na yun o hindi. Okay. Sige, sir. Ay, kami ho'y nagpapasalamat pagtanggap niyo ng ito'y tawag ho namin sa inyo. Thank you, sir. God bless po. Alright. Sige, sa'yo naman, Alias Lori, Rolly, wag ka nang humarap. Okay. Narinig mo si Director Carion. Hindi trabaho ng PDEA manakot at impormasyon. Yung sa tukhang proyekto ng gobyerno ng PNP ang kumakatok sa mga bahay ninyo. Ikaw mismo kusa nagboluntaryong nagpakita roon. Umaming ka na gumagamit ka ng droga noon. 2016. Simula noon hanggang ngayon, nagpa-drug test ka. Kailan ka huling nagpa-drug test na ginawa ng barangay? Yung sir, yung September at October, sir. September at October. Oh, Buwan-buwan ka nagre-report sa barangay ninyo. Oo, sir, kasi Yun ang kondisyon na para siguro ka. may kapitbahay kami na pulis din, sir. Doon ako kumausap sa kanya, sabi niya, report ka sa barangay. Alright. Tinuruan ka naman ng kapitbahay mo. Sige, ganito na lang. Tuturuan na rin kita. Total, ikay voluntaryo, in good faith, ay talagang kusang loob, lumapit ka doon sa sinasabing tukhang. May kondisyon yan. Ay tekay nagpapadrug test, gawin mo lang buwan-buwan. May kapitbahay ka ng pulis, makakatulong sa iyo. Doon sa parting ng pananakot, maaring ito'y chismis, pananakot lang sa ikaw naman natakot. Okay, ngayon, ituloy mo lang ang pagpunta sa barangay buwan-buwan. Okay? Pagkatapos, total, nagpa-drug test ka na rin naman, di ba? Malalaman yan, tama? Oo, sir. Alright. Kumuha ka ng certification sa barangay na ikaw okay na nagre-report ka. Sapat na yon yung sinasabing certification. Lapitan mo yung pulis na kasama doon sa kapitbahay mo. Sabihin mo nang galing ka na sa amin. Kasi sir, kumuha na akong certification ng barangay, sir, tapos active pa ba ako sa sa yung kumpanya ko. Binigay ko naman sa Happy, sir, doon Sa Hepe. Sino yung Hepe mo ron? Yung apelido ko lang na sorry, sir. Okay, ganito. Babalik ka, gawin mo lang. Magdadala kami ng letter. Sigurado, basta't walang info-reference sa'yo. Alam mo ibig sabihin ng info-reference? Ang info-reference at may impormasyon sa'yo na talagang tugma na ikay nasasangkot sa sinasabing bentahan, bilihin ng droga. Pero hindi ka na gumagamit. May mga taong hindi gumagamit, pero sangkot pa rin sa sinasabing bentahan. Di ba? O di naman kaya, ikaw yung sinasabing broker na kung saan bibili, hindi ka nga gumagamit. Pero siguraduhin mo lang, ganun ha? Kasi kung hindi, ipiting ka rin namin. Huwag mo kami papahiya. So ang gagawin namin, papaniwalaan namin in good faith na sinasabi mo may certifications ka sa barangay, binigay mo sa Hepe, nagre-report ka sa barangay, nagpapadrug test ka, may trabaho ka. Pero sana makadahilanan, ginigipit ka na parang may lumalabas na PDEA. Sino may sabi nito? Yung sir, yung dispatcher namin na kapitbahay, sir. Loko-loko yung dispatcher ninyo, mamaya tadyakan sa lalamunan yun eh. Ganito ang gagawin natin. Lumapit ka na sa Hepe ng pulis. Magbibigay kami sa iyo ng referral letter ng galing ka na rito. Nakausap na namin sa PDEA, hindi trabaho ng PDEA. Hindi naman pala pulis. Nagsasalita lang yung dispatcher mo, tinatakot ka ata. Okay? Basta't mag-report ka sa barangay, sabihin mo, pinapupunta ako ni Mr. Ben Tulfo rito, patuloy ako, magpapamonitor sa inyo, buwan-buwan, magpapakita ako, magpapadrug test ako. Okay? Sir. Okay? Sir. Wala naman ako makitang problema para sa iyo. Baka natatakot ka lang. Kasi sir,
Sabi niya, PDEA talaga sir niya. Hindi nga trabaho ng PIDEA ang pumunta sa mga taong kapareho sa inyo. Ang info-reference ay mga impormasyon na binavalidate. Natatanggap ng barangay yan. Una, ang barangay magbibigay yan o di naman kaya pulis, i-verify sa barangay din, nakikipagtulungan ng barangay. Kaya eto ang sitwasyon mo. Huwag ka na matakot, ha? Bibigyan ka namin ng sulat. Okay, Dadalhin mo yan, galing ka na sa amin. Salamat sir. Siguraduhin mo lang na hindi ka involved sa sinasabing bentahan. Or di naman kaya, hindi ka nga nagbebenta, nangungumisyon ka lang. Hindi naman sir. Doon sa pagtuturo kung sinong bibilhan. May mga ganun eh. Ha? Ay, baka malagay ka sa info-reference. Pag ganun ang usapan, iba na yon. Pero pansamantala, naniniwala ako sa'yo. Takot na takot ka, umiiyak ka pa. Huwag ka na matakot, okay? Okay sir. Wala ka ba talagang ginagawang masama? Wala talaga Sigurado ka? sir. Oo sir. Mamatay pang pusa ninyo. Ah, Kabayo nyo. Kambing. Aso. Okay? okay sir. Eh pag namatay nyo, wala ka man talo eh. Pero nagsasabi ka ng totoo. Opo sir. O, yun, nakatawa ka na at least eh. Uy ka lang. Bigyan mo ng ano to, numero ng telepono natin. Okay? Alright? Salamat sir. Pagkatapos bibigyan ka ng sulat. Sulat sa hepe. Okay sir. Alright? Ng pulis. Sulat sa barangay. Okay? Okay sir. Sulat din sa dispatcher ng kunang kumpanya. Patigilin yung chismosong. Ano ba yung ano na yun? Ano ba yun? Lalaki ba yun o lalaki? Lalaki sir. Lalaki, Sigurado ka? lalaki sir. Oo sir. Laki. Laki sir. Anong laki? Ay, hindi. Okay. Sige. Kala ko kung anong laki yan. Sige, okay na. Relax ka na ha. Okay sir. Okay, good na tayo. Okay, sir. Hindi ka na kinakabahan. Hindi na po sir. Ha? Hindi na po sir. Good. Okay, ganun. Okay, mga boss, eto nag-iisang pambansang sumbungan, ang Bitag Kilos Pronto ho at ang Bitag Live na kung saan pag-uusapan ho natin dito. Hindi lang ho sumbong, hindi lang ho yung mga nilalapit sa atin, pati mga issue. Ito ho ang ating all points bulletin ngayon. Mga boss, kung kayo ho'y sumasakay dyan sa mga angkas sa motorsiklo, mag-iingat ho kayo, ano? Kung ako inyong tatanungin, delikado ho yan. Kung kayo ho'y may mga anak, kung kayo ho'y may mga kamag-anak, or kapatid, or sino man hong sumasangkay, mag-iingat lang ho kayo. Hindi sa pinagkakaitan ho natin ng ito'y negosyo, itong angkas na to na nagmumotor ho para makarating ho agad kayo. Madali nga kayo makarating, madali rin kayo diretso sa sementeryo. Madali rin inyong pagpunta sa hukay. Alam niyo ho ba bakit ako nagsasalita ng ganito? Abay, meron na hong lumalapit ho sa amin, nagrereklamo na didisgrasya. Mapapanood nyo ho itong isa hong sumbong na isa hong dalaga ho siya na ambassadress for car sales, mga car shows. Ngayon ho siya, sumakay ho siya sa angkas. Ito ho yung mga motorsiklo. Ay nadisgrasya ho sila, bali ho yung kanyang siko. Ay tinulungan ho namin na agaran, sabi ng doktor, maoperahan agad yung kanyang siko kasi kung hindi na ho mababalik. Kaya nung Pasko, busy ho kami na tinulungan na ho namin. Ang kanyang kasalanan, ay yan ho, angkas. At marami pa ho mga disgrasya dyan na hindi ho siguro natin nakikita, maganda nakikita ho natin. Mag-iingat ho kayo. Kung maaari ho, iwasan nyo ho. Iwasan nyo na lang ho kung maaari kasi wala ho kayong laban pag motor eh. Nakita nyo ho itong lumapit ho sa amin, mapapanood nyo ho yan. O yun naman ho sa mga travel tickets na yan, malapit na naman ho itong summer at palapit na ho yan, mga ilang buwan na lang, 2 buwan ngayon, marami na ho magbibigay ho ng mga offer, mga vacations. Mag-iingat ho kayo ha. Ingat ho talaga kayo, baka kayo ho'y mabiktima nito kasi marami hong nagbibigay ng offer pagkatapos yung pala may third party na bibilhin sa travel agency pagkatapos pag nagkabulilyaso anay magkakaproblema ho kayo. Kaya ito ho yung ating all points bulletin. Itong segment na to, ilalabas na ho natin, pagbibigay ho, babalat, lerto ho sa mga kababayan ho nating nanunood ho. Kung kayo ho'y may pamilya sa ibaing dagat at yung kayong nasa ibaing dagat, sa abroad man kayo, anumang bansa na may pamilya ho kayo rito, yung inyong napapakinggan sa akin, dito sa programa namin, nasasabi nyo sa inyong mga kaanak dito, nang sa ganun sila ho'y mapag-iingat ho ninyo. Tulad ho nito, abay I can't believe this thing. I can't believe this. Siya ho'y Filipino-Canadian citizen, bakasyonista ho, naudlot ang plano pagbakasyon papuntang Hong Kong. Ang kanyang kasalanan, ginancho ho siya ng kanyang pamangkin.
Kaya yung ticket ho na mahigit 100,000 piso, yung kanyang pamangkin nowhere to be found, iniwan ho ang kanyang tiyuhin na Phil Canadian na lumapit sa Bitag Kilos Pronto Strike Team at tingnan nyo ho ang aming ginawa. Panoorin. Kung dapat meron ng kastiguhin dito, pamangkin mo. Tanong mo sa kanya, paano mo nakilala si Phoebe Cates? Sino hinahanap nyo? Si Bibi? Hindi naman namin staff yun dyan eh. Agent po namin siya, travel agency siya. Siya kumukuha ng ticket sa amin. Alright, Jenny Sarmiento, Nueva Vizcaya. Nag-book ka noong September 2018. December 6 ang flight mo papunta ng Hong Kong, Philippines to Hong Kong. Siyam na kataong binook ninyo 148,500 pesos. Tama? Itong travel agency, legitimate ba itong travel agency o online lang? Yung pamangkin ko po kasi ang naglakad po dito. Mahihirapan ako rito pag-iimbestiga dahil ang pamangkin mo wala rito. Dapat ang pamangkin mo, ang siyang naglakad nito, ang dapat nandito para matutumbok natin. Kasi kung ikaw... Nakausap ko rin po yung si Pebe, Sino si Phoebe Cates? agent po ng 1122. Sigurado ka nakarating ka na rito sa opisina nila? Ah, O hindi po. nakikita lang ka sa mga travel? Kararating ko lang po galing. So sa makatuwid, hindi mo alam kung saan ang tanggapan ito. Itong kapatid ko po, pinapunta ko po siya ron. Ang gusto kong mangyari, makita kung sino yung nag-book sa iyo. Kapatid mo? Pamangkin na. O pamangkin mo, dadalhin mo rito dahil siyang iimbestigahan ko kung bakit nangyari ito. At marami akong hahanapin. At ang hahanapin ko ay yung kumpanyang kung sino yan. Kung yan ba'y legitimate travel agency or fixer lang doon. Balaki bang pamangkin mo, babae? Kabaya. Sumablay siya. Sablay po talaga. O ngayon, bakit ka pumupunta sa akin at nirereklamo mo si Phoebe samantalang pamangkin mo may problema? Lahat na gagawin ko ay base doon sa investigasyon. Hindi tayo magkikwentuhan dito hanggat hindi ko natutumbok kung sino yung person of interest. Yung person of interest ay yung taong may kinalaman na kinakailangan maimbestigahan. Siya ang susi. Siya rin ang dahilan ng problema. Epekto ka lang ng problema. Sinusumbong mo sa akin, ang epekto ng problema ay tinuturo mo kay Phoebe Cates. Hindi ko maintindihan itong si Phoebe Cates kung lisensyadong travel agent. Kung travel agent siya, gusto kong makita itong 1122 Travel Agency. Start from ground zero. Okay? Get me the address, you start if it's true. We don't really believe everything that's presented to us. To us, everything is ground zero. Okay? We will never use anything other than the address as seen in the receipt, if it's true. All right, that's all it takes. And then we'll take it from there. Ayun o, 1122. Hello, good afternoon. Oh, good afternoon. Anong pizza kayo? Bitag po kami, ma'am. Ano? Bitag po. Stop po kami ni Mr. Ben Tulfo. Oo, staff pala kayo eh. Sino hinahanap nyo? Si Bibi? Hindi naman namin staff yun dyan eh. Agent po namin siya, travel agency siya. Siya kumukuha ng ticket sa amin. May resibo po galing sa inyo. May resibo galing sa amin. Niresibo namin yon kay Bibi. Hindi naman namin tinatakbuhan yan, sir. Pero may policy of refund. Lahat ng company may policy of refund. Yun nga yung problema, ma'am eh. Wala sumasagot sa kanya eh. Kailan ang refund? Si Miss Bibi po ang... Ma'am, labas na po yung ano doon. Labas na po ang kliyente doon. Kung nagkamali man ng date. Ang sa kanya, nagbigay siya ng date. Ngayon, hindi na-deliver, babawiin niya. Napakasimple na lang usapan, ma'am. I-refund namin yan. Hindi namin sinabi kay Mr. Sarmiento na hindi namin yan. Kailan nga ang refund? Kailan ang refund, hindi po namin masasabi. Okay? Ganito ma'am, ganito. Makinig po kayo ma'am, let's calm down, okay? December 19, ibabalik ko sa DTI ang 82,000 na binigay sa inyo.
Oo. Okay, well done. Babalik ho ang Bitag Kilos pronto sa PTV4. Kami ho yung pambansang sumbungan at yung mga isyong inaanalisa ho natin, makukuha nyo ho rito. Balikan ho natin yung aking sinabi kaninang umaga bago tayo mag-umpisa. The word for the day is filibustering. Ano ho ibig sabihin ng filibustering? Salitang Ingles ho yan na ginagamit ho sa mga legislatura. Yun ho mga mambabatas na ang ginagawa ho nila, sila ho'y nagsasayang ng oras, sila ho'y nagiging sagabal, sila ho yung sinasabing tinik sa leeg or tinik sa lalamunan. Ang ginagawa ho nila para maudlot o di naman kaya bumagal at maging sagabal sa kanilang mga ginagawang hakbang. Nagsasayang ho ng oras at sila ho'y nagiging balita sa halip na ayusin yung balitang kumbaga ang budget ho natin hindi pa napapasa sa Kongreso. Sila ho ngayon nagiging balita kasi sila ho involved, kaya nga filibustering. Sila ho kasi yung sinasabing salot. Sila ho yung sinasabing, kung di na salot, sila ho yung umaasa ng parang peste. Kaya napipeste rin ho yung mga kababayan ho natin kasi ang mga sweldo ho ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung ito yung mga sundalo, mga pulis, mga teachers. Nagtatrabaho ho to at binabayaran din ho ng mga state employees natin. Nagtatrabaho sila. Sila ho'y naiipit. Ano hong dahilan? Hindi ho kasi makisama o tinitingnan na maigi nitong mga nasa Kongreso, nitong mga galamay ni Gloria Macapagal Arroyo, kung anong ginagawa ng ating ehekutibo na kumbagay bilisan, aprubahan na dapat na aprubahan yung sinasabing national budget ho natin. Ito ho'y mga ganitong filibustering. Ito yung mga railroading, mga salitang ginagamit, naintindihan niyo ito. Let me redefine the word sa English, no? Filibustering, para maintindihan. Kung kayo yung mga political science student, if not, yung mga journalism student, or sino man ho gusto niya maintindihan, dito lang ho sa ating programa. The word filibustering, sa English, ano? And then tatagalog ho natin. It is an act of an obstructive manner in a legislature, especially by speaking in inordinate length. Obstruction ho sagabal. Ito ho yung sinasabing pamamaraan na ginagawa nitong mga kongresista o senador man, pero wala sa Senado, sa Kongreso ho ni Macapagal Arroyo si GMA, na ang ginagawa ng kanyang galamay, nagsasalita, puro kasi dada ng dada na maraming sinasabi at pumapapil ho sila na para sila yung sinasabing balakid sa mga hakbang na gustong ipatupad ng ehekutibo. Simple lang ho ipasa ang budget ng national, budget ho natin, 2019. Sa halip na ipasa, abay, ginamit pa ho pati Korte Suprema sa kanilang, ito'y nakakasira na kanilang pamamaraan. Itong si Andaya. Ipinakita pa yung kanyang papel na pati ang Korte Suprema mamamagitan. Simple lang naman ho, kung talagang itong si Gloria Macapagal Arroyo, kung alam niya ang kanyang, kung baga, siguro kagandahang loob, ginawa ng Pangulo, she knows exactly the word, being grateful. Instead, the word ingrate, or sa salitang Tagalog na to, ingrato, sabi nga ng aking barbero, hindi lang ingrato. Okay lang kung ingrato. Paano pag sinabing traidor? Natulungan ka na. Dapat tumulong ka. Ito ngayon, tinatraidor mo. Tapos sinasaltik yung palasyo. Pinagtatawanan yung accomplishment ng ating pamahalaan kasalukuyan kay Digong na hindi raw naibsan yung kahirapan. Sagot ng palasyo, sinaltik din siya. Oy, makinig kayo. Sama mo na ang iyong administrasyon at administrasyon na Pinoy. Alam, masyado kayong nagawa. Sagot naman, nitong sa palasyo, siguro may problema ka lang dyan sa tao mong si Andaya. Si Andaya,
itong si Andaya, kumbaga, majority floor leader mo yan, dapat pinapalitan mo. Ang sagot naman itong si Tilapia, si Gloria, yung punggok na tilapia sa Malagunag Bay, sabi ng ganon, mataas ng kanyang tiwala kay Andaya. Ang tawag naman, ang sabi naman ng palasyo, mataas ang tiwala mo sa isang taong kulang-kulang. Kulang sa sinasabing ito'y sentido common. Nag-uumpisa na ho ang mga bangayan na hindi nyo nakikita. Pero dito na pag-uusapan ho natin. The word is filibustering. The word hindi lang filibustering, instead of being grateful, kayo nagiging ingrato. Hindi lang ikay ingrato, natulungan ka nung ikay panahon ng kinakawa-kawawa ka, nasalba ka. Ibig sabihin ngayon, tinatraidor mo yung kaalyansa mo. Yung mga sinasabi ho natin dito, mga boss, tandaan. Wala na ho tayong oras. Music! Wala na po kaming oras. See you tomorrow. Adios!